Naiwan si Marco sa loob ng kotse, mag-isa, yakap-yakap ang katahimikan at ang amoy ng kape at ulan na iniwan ni Ara, at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya kayang ipaliwanag. Layuan mo ako. Ang mga salitang iyon ay naging pangako ni Ara sa kanyang sarili. Isang pangako na tinupad niya ng buong puso. Kinabukasan, pumasok siya sa tikapihan sa kanto, na may bagong pader na itinayo sa kanyang paligid. Isang pader na mas mataas, mas makapal, at walang sinumang makakagiba. Ang kanyang mga ngiti sa customer ay naging mas mekanikal. Ang kanyang mga galaw sa pagtimpla ng kape ay naging mas mabilis, walang kaluluwa. Ang bawat tunog sa kapihan, ang paggiling ng beans, ang pagsirit ng espresso machine, ang tawanan ng mga customer, ay naging isang puting ingay na hindi na niya pinapansin. Buhay siya, humihinga, gumagalaw. Ngunit sa loob, pakiramdam niya ay patay na siya. Ara, anak, okay ka lang ba? Tanong ni Tita Lorna, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Kanina ka patulala. Okay lang po, tita. Pagod lang po siguro sa biyahe kahapon, pagsisinungaling niya, sabay bigay ng isang pekeng ngiti. Hindi na nagtanong pa si Tita Lorna, ngunit alam ni Ara na hindi ito naniniwala. Ang itim na kotse ay hindi na muling pumarada sa tapat. Isang bahagi niya ang nagpapasalamat, ngunit isang maliit, taksil na bahagi niya ang patuloy na sumusulyap sa labas, umaasa ewan niya kung ano ang inaasahan. Isang paliwanag, isang paghingi ng tawad, isang himala. Ang himala ay dumating, ngunit sa anyo ng isang bagyo. Tanghali. Puno ang kapihan. May mga estudyanteng nagre-review, mga empleyadong nag-uusap, at mga magkakaibigang nagtatawanan. Ito ang pinakaabalang oras ng araw. Biglang, ang maliit na kampana sa pinto ay tumunog, hudyat ng pagdating ng isang bagong customer. Nang mag-angat ng tingin si Ara, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Belle Sarmiento. Nakaputing bestida, suot ang kanyang matamis na ngiti na puno ng lason. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong kapihan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, na parang isang reyna na bumisita sa lupain ng mga mortal. Naglakad ito ng dahan-dahan papunta sa counter, ang bawat hakbang ay may kasamang layunin. Huminto ito sa mismong harap ni Ara. Hi Ara, bati nito, ang boses ay malambing, sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit na mesa. I just came here to talk. Wala po tayong kailangang pag-usapan, ma'am, sagot ni Ara, ang boses ay formal at malamig. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagpupunas ng counter, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Oh, meron, sabi ni Belle, ang ngiti ay hindi nawawala. Tungkol kay Marco. Sa pagbanggit ng pangalan, tumigil ang mundo ni Ara. Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas. Gusto ko lang sana linawin ang mga bagay-bagay, patuloy ni Belle, na parang nag-aalala. Alam kong nagkakamabutihan na kayo. At kasalanan ko iyon. Hindi ko dapat hinayaang mangyari iyon. Itinaas nito ang kanyang boses ng bahagya, tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Marco is a good man. Pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Lumapit ito ng bahagya. He's very loyal. Masyadong loyal. Lalo na sa akin. Matagal na kami, Ara. At ayokong isipin mong pinaglalaruan ka lang niya. Siguro nadala lang siya. Alam mo na, yung moment of weakness. Kasinungalingan. Bawat salita ay kasinungalingan. Ngunit paano niya ito lalabanan? Paano niya sasabihing ang babaeng nasa harap niya ay isang demonyo na nag-aanyong anghel? Sino ang paniniwalaan nila? Ang hamak na barista o ang maganda at mayamang tagapagmana? Kaya nandito ako, sabi ni Belle, ang boses ay puno ng peking awa. Para pakiusapan ka. Bilang isang babae sa kapwa babae. Please, layuan mo na siya. For your own good. At para sa amin. Para patunayan ang kanyang punto, kinuha ni Belle ang kanyang cellphone. May ipinakita ito sa screen. Isang litrato. Isang litrato nila ni Marco. Nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant. Ang ulo ni Belle ay nakasandal sa balikat ni Marco, at si Marco naman ay nakangiti, isang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Ara. Ang litrato ay mukhang bago. Ang pananamit ni Marco ay katulad ng suot nito noong isang araw. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Ara. Ang litratong iyon.
Ang ngiting iyon. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. At sa perpektong tiempo, na parabang lahat ay nakaplano, tumunog muli ang kampana sa pinto. Lumingon ang lahat, kasama na si Ara. Nakatayo sa may pinto, hingal na parang kakatakbo lang, ay si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dumiretso ang tingin nito kay Ara, pagkatapos ay kay Belle, at sa cellphone na hawak nito. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. Ara, di. Sabi niya, humakbang papalapit. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon niyang itanggi ang lahat. Ang pagkakataon niyang sabihin ang totoo. Ang buong kapihan ay naghihintay. Si Ara ay naghihintay, isang maliit, hibang na bahagi ng kanyang puso ay umaasa pa rin. Magsalita ka, sigaw ng isip niya. Sabihin mong kasinungalingan ang lahat. Ngunit si Marco ay napahinto. Tumingin ito kay Belle, at si Belle ay ngumiti lang sa kanya, isang ngiti na puno ng kapangyarihan, isang ngiting nagpapaalala sa kanya ng isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang determinasyon ay naging pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay naging pagkatalo. Yumuko ito, hindi makatingin kay Ara. Ang kanyang katahimikan, sa harap ng lahat ng tao, ay isang pag-amin. Tapos na. Wala nang natira. Ang huling sinulid ng pag-asa na pinanghahawakan ni Ara ay naputol na rin. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi na niya ito maramdaman. Ang nararamdaman na lang niya ay isang nakakamanhid na lamig. Dahan-dahan, itinuon ni Ara ang kanyang tingin kay Marco. Ang lahat ng tao sa paligid, ang lahat ng ingay ay naglaho. Silang dalawa na lang. Nagsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay mas matalim kaysa sa kahit anong sigaw. Naniwala ako sa'yo. Isang maliit, mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Katangahan ko pala yon. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hindi na niya kailangan. Naglakad siya papunta sa staff room sa likod ng counter, ang bawat hakbang ay matatag. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang pagtalikod, hindi lang si Marco ang tinalikuran niya, kundi ang huling piraso ng kanyang pusong marunong pang magtiwala. Hindi alam ni Marco kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa ikapihan sa kanto hanggang sa kanyang apartment ay isang blankong espasyo sa kanyang isipan. Ang tanging naaalala niya ay ang mga salita ni Ara, paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak na parang sirang plaka. Naniwala ako sa'yo. Katangahan ko pala iyon. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa sampal. Mas masakit kaysa sa pagkamuhi. Iyon ang tunog ng isang pusong sumuko na. At siya ang dahilan. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang bigat ng buong mundo ay tila pumatong sa kanyang mga balikat. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga balikat ay gumuho. Ang apat na sulok ng kanyang silid ay tila lumiliit, sinasakal siya. Idinukot niya ang kanyang pitaka. Muli, kinuha niya ang lukot na litrato ni Ricky. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng bata, ang mga matang puno ng buhay na siya mismo ang tumulong na puksain. Patawarin mo ako, Ricky, bulong niya sa hangin. Patawad. Ngunit hindi lang si Ricky ang nasa isip niya ngayon. Nakita niya ang mukha ni Ara, ang tawa nito, ang pag-aalala, ang sakit, at sa huli, ang kawalan ng laman sa mga mata nito. Sa pagnanais niyang pagbayaran ang isang kasalanan sa nakaraan, gumawa siya ng bago. Sinaktan niya ang isang inosenteng tao. Ginawa niyang biktima si Ara, tulad ng pagiging biktima niya sa mga kamay ni Belle. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog na matagal na niyang pinigilan. Pagkatapos ay isa pa. Napayuko si Marco, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Sunod-sunod na pumatak ang mga luhang matagal na niyang ikinulong. Umiyak siya para kay Ricky. Umiyak siya para sa buhay na ninakaw sa kanya. At sa unang pagkakataon, umiyak siya para kay Ara at sa tiwalang winasak niya. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon nang may marinig siyang katok sa pinto. Isang mahinang katok. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay guni-guni lang niya iyon. Ngunit muling tumunog ang katok, mas malakas ng bahagya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang pinto.
Sa labas, nakatayo si Tita Lorna, may daladalang dalawang paper cup. Ang amoy ng kape ay lumaganap sa hangin. Narinig ko ang nangyari kanina, sabi nito sa isang mahinahong boses, walang bahid ng panghusga. Naisip ko, baka kailangan mo nito. Walang imik na pinapasok ni Marco ang matanda. Umupo ito sa nag-iisang upuan sa silid, habang siya naman ay bumalik sa pagkakaupo sa kama. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Salamat po, sabi niya, ang boses ay paos. Laging may dalawang panig ang bawat kwento, Marco, sabi ni Tita Lorna habang humihigop ng kape. Ang nakita ko kanina ay ang panig ng isang babaeng nasaktan. Gusto kong marinig ang sayo. At doon, sa harap ng babaeng halos hindi niya kilala, nagsimula siyang magkwento. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroon sa presensya ni Tita Lorna na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ikinuwento niya ang lahat, ang aksidente, ang pagkamatay ni Ricky, ang kasinungalingan ni Belle, ang utang na loob na ginawang kadena para itali siya. Ikinuwento niya ang bawat pagtitiis, ang bawat paglunok ng pride. Nakikinig lang si Tita Lorna, hindi nagsasalita, tumatango lang paminsan-minsan. Nang matapos si Marco, ibinaba nito ang kanyang tasa. Ang katahimikan, iho, minsan mas malakas pa sa sigaw. Pero minsan, kasinungalingan din, sabi nito. Ang pagbabayad mo sa isang kasalanan ay hindi nangangahulugang kailangan mong gumawa ng panibago. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Ara. Ngunit ang pananahimik mo. Yan ang nagbigay daan para saktan siya ni Belle. Ang mga salita ni Tita Lorna ay simple lang, ngunit tumama ito sa kanya ng buong bigat. Tama ito. Ang kanyang pananahimik ay naging sandata ni Belle. Hindi ko na alam ang gagawin ko, tita, pag-amin niya. Paano ko itatama ang lahat ng ito? Sa simula, sagot ni Tita Lorna, tumayo na ito. Labanan mo ang kadiliman, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong nadamay dito. Hanapin mo ang katotohanan. Ilabas mo. Yun lang ang tanging paraan para makalaya ka at para mapatawad mo ang sarili mo. Nang makaalis si Tita Lorna, naiwan si Marco sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na mabigat. May dala na itong kaliwanagan. Tumayo siya at naghilamos. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod at basag, ngunit sa mga mata nito, may bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Determinasyon. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya sinunod ang utos ng mga Sarmiento. Pumunta siya sa isang lumang presinto ng pulisya, ang lugar kung saan unang naitala ang aksidente. Pasensya na, sir. Masyado nang luma ang record na iyan. Malamang nasa archives na sa main headquarters. Mahirap hanapin, sabi ng pulis na nakausap niya. Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa main headquarters. Naghintay. Nagpabalik-balik sa iba't ibang bintana. Ngunit sa huli, pareho ang sagot. Ang file ay maaaring nawawala na o natabunan na ng libo-libong bagong kaso. Napaupo siya sa isang bench sa labas, malapit ng panghinaan ng loob. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalala ang gabing iyon. Ang dilim. Ang biglaang pagliko ni Belle sa manibela. Ang sigaw. Ang malakas na kalabog. Pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na matagal na niyang kinalimutan. Bago ang aksidente, habang nagtatalo sila ni Belle sa loob ng kotse, may natanaw siyang isang lalaki sa gilid ng daan. Isang matandang lalaki na nagtutulak ng isang maliit na kariton. Isang magtataho. Tumayo si Marco. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Iyon na iyon. Isang saksi. Mabilis siyang bumalik sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Isa na itong abalang kalsada ngayon, malayo na sa tahimik na daan noon. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan, sa mga bahay. Mayroon po bang matagal nang magtataho dito? Karamihan ay umiling. Ngunit isang matandang babae sa isang sari-sari store ang nagsabi, si Mang Dolfo. Nandyan lang yan sa may kanto. Doon pa rin ang pwesto niya simula pa noong dalaga ako. Sinundan ni Marco ang direksyon. At doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita niya ito. Isang matandang lalaki, kulubot na ang balat, nag-aayos ng kanyang mga lalagyan ng taho. Si Mang Dolfo. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan.
Mang Dolfo. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ako nga. Anong kailangan mo, iho? Mang Dolfo, may gusto lang po sana akong itanong. Maraming taon na po ang nakalipas. Isang gabi may naaksidenteng kotse dito sa may likuan. Naaalala niyo po ba? Tinitigan siya ni Mang Dolfo ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ang mukha ng matanda ay dahan-dahang nagbago mula sa pagtataka patungo sa pag-alala. Sabi nito, tumango-tango. Naaalala ko. Isang malakas na bangga. Kawawa yung isang bata sa loob. Huminto ito at tinitigan si Marco ng mas malapitan. Teka, ikaw yung driver, di ba? Tumango si Marco, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Umiling-iling si Mang Dolfo, isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa mukha nito. Naaalala ko. Hindi ikaw ang may kasalanan, iho. Yung babae. Ang mga sumunod na araw para kay Ara ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng pagtimpla ng kape, pagngiti sa mga customer, at pag-uwi sa isang tahimik na apartment. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti na ang ganito, isang buhay na ligtas sa mga kasinungalingan, ligtas sa mga lalaking tulad ni Marco at Leo. Ngunit ang kapayapaan na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, ang nanatili ay isang nakakabinging katahimikan at isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, hindi niya sinasadyang mabitawan ang isang basong mailamang tubig. Nabigla siya sa tunog ng pagkabasag nito sa sahig. Habang pinupulot niya ang mga bubog, bigla niyang naalala ang eksena sa kapihan noong isang araw. Ang pagkatapon ng kape ni Marco. Ang paraan ng pagyuko nito para tumulong. Ang mga mata nitong puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Kasabwat siya, ulit ng isang bahagi ng isip niya. Pero bakit ganoon ang itsura niya? Tanong ng isa pang bahagi na nagsisimula ng magising. Bakit parang nasasaktan din siya? Anak, mag-ingat ka. Lumapit si Tita Lorna, may dalang duspan. Tinulungan siya nitong linisin ang kalat. Huwag mong isipin ng isipin. Ang basag na salamin hindi na mabubuo. Sana ganoon lang kadali, tita, sagot ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Tinitigan siya ni Tita Lorna, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam mo, Ara, minsan, ang pinakamalakas na tao ang siyang pinakamaraming dinadalang sakit. Yung mga taong hindi nagsasalita, sila yung may pinakamalakas na sigaw sa loob. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara. Ang mga taong hindi nagsasalita. Si Marco. Laging tahimik. Laging blanko ang ekspresyon. Akala niya, iyon ay senyales ng pagiging malamig at walang pakialam. Ngunit paano kung iyon ay isang pader na itinayo nito para itago ang sarili nitong sakit? Ang maliit na pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan, isang maliit na damo sa isang hardin na sinira ng bagyo. Kinagabihan, habang inilalabas niya ang basura sa likod ng kapihan, narinig niya ang mga boses mula sa eskinita. Isang pamilyar na boses ng babae, mayabang at matinis. At isang boses ng lalaki, kampante at nakakainis. Si Belle at si Leo. Mabilis na nagtago si Ara sa likod ng isang malaking basurahan. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang mga salita nila ay malinaw. I told you, I have everything under control, sabi ni Belle, iritado. That barista won't be the problem anymore. Siguraduhin mo lang, Belle, sagot ni Leo. Malaki ang nakataya sa deal natin. At ayokong maging problema yung driver mo. He looks at you differently. Baka mamaya, kumanta yan. Isang tawa ang kumawala kay Belle. Si Marco. Don't worry about him. As long as I have his past wrapped around the finger, he will do everything I say. Alam niya kung paano ko sisirain ang buhay niya sa isang salita lang. He's under the control. Under the control. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa pandinig ni Ara. Hindi iyon ang sinasabi ng isang taong may tapat na kasintahan. Iyon ang sinasabi ng isang taong may hawak na bihag. Ang litrato sa cellphone. Ang eksena sa kapihan. Ang mga matatamis na salita ni Belle. Lahat ay isang palabas. Isang kasinungalingan. At siya naniwala siya. Hinusgahan niya si Marco base sa isang palabas na si Belle ang direktor. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya.
Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makausap si Marco. Hindi na siya nag-isip pa. Pagkatapos ng kanyang shift, sa halip na umuwi, sumakay siya ng jeep. Alam niya kung saan ito nakatira. Minsan, nang ihatid siya nito, nakita niya ang address sa isang sobrang nahulog nito sa kotse. Isang lumang apartment sa Cubao. Nang makarating siya sa harap ng gusali, kinakabahan siya. Ano ang sasabihin niya? Sorry, narinig ko ang usapan ng amo mo at ng ex ko. Umakyat siya sa hagdanan. Kumatok siya sa pinto ng unit nito. Minsan. 2 beses. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang door knob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Marco. Walang tao sa loob. Ang kwarto ay maliit at simple. Malinis. Halos walang gamit. Ngunit sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang puting sobre. Lumapit si Ara. Ang sobre ay mula sa isang malaking logistics company. Nakabukas na ito. Dahil sa pag-usisa na hindi niya mapigilan, kinuha niya ang sulat sa loob. Dear M. De Leon, we regret to inform you that after careful consideration, we have decided to move forward with other candidates for the warehouse supervisor position. Tiningnan ni Ara ang petsa sa itaas ng sulat. Ang petsa ay ang araw pagkatapos ng biyahe nila sa Batangas. Ang araw bago ang eksena sa kapihan. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Bago pa man mangyari ang lahat, sinusubukan na pala nitong umalis. Sinusubukan na nitong takasan ang mga Sarmiento. Sinusubukan na nitong magsimula ng bagong buhay. Ang lalaking akala niya ay masayang kasabwat ay isa palang bilanggo na desperadong tumakas. At siya ang nagtulak dito pabalik sa kulungan. Siya ang humatol dito ng walang paglilitis. Napayuko si Ara, hawak-hawak ang sulat. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanyang dibdib. Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Isang luha. Mali siya. Sa lahat ng bagay, nagkamali siya. Nakatayo si Marco sa labas ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang tunog ng marahan na classical music at ang mahinang tawanan ng mga mayayaman ay tumatago sa nakasarang pinto. Sa loob, idinaraos ang taunang charity ball ng pamilya Sarmiento. Sa tabi niya, nakatayo si Mang Dolfo, ang kanyang mga mata ay namamangha sa karangyaan ng paligid, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Handa ka na ba, iho? Tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Takot. Takot na takot siya. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagay na mas malakas, isang determinasyong tapusin na ang lahat ng ito. Handa na po, Tay Dolfo, sagot niya. Para po sa katotohanan. Binuksan nila ang pinto. Ang lahat ng atensyon ay nasa entablado kung saan nagsasalita si A. Sarmiento, ang ama ni Belle. Isang matikas na lalaki na may buhok na nagsisimula ng mamuti sa gilid. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad. At kaya naman, ang pundasyon ng pamilya Sarmiento ay laging nakasalalay sa integridad at katapatan, deklara ni M. Sarmiento, na sinuklian ng palakpakan ng mga tao. Ito na ang pagkakataon. Nagsimulang maglakad si Marco papasok, kasunod si Mang Dolfo. Ang kanilang simpleng kasuotan ay isang malaking kontradiksyon sa mga suot na gown at tuksedo ng mga bisita. Agad na napunta sa kanila ang mga tingin. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Excuse me, sir, bawal po dito, sabi ng isang gwardiya na humarang sa kanila. May kailangan lang po akong sabihin, sabi ni Marco, ang boses ay matatag. Itinaas niya ang kanyang boses, sapat na para marinig sa entablado. En Sarmiento. May kailangan po kayong malaman tungkol sa integridad at katapatan. Natigil sa pagsasalita si Ing Sarmiento. Ang buong ballroom ay natahimik. Maging ang mga waiter ay napatigil sa paglalakad. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya si Belle sa isang mesa sa harap, kasama si Leo. Ang mukha ni Belle ay namutla, ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at galit. Sino ka? Anong kalokohan ito? Tanong ni A. Sarmiento mula sa entablado. Ako po si Marco De Leon, ang driver ng anak ninyo, sagot niya, lumakad siya papalapit sa entablado. At nandito po ako para sabihin ang katotohanang matagal nang itinago ni Belle.
Guards, sigaw ni Belle, tumatayo. Hayaan mo siyang magsalita, utos ni M. Sarmiento, ang tingin ay seryosong nakapako kay Marco. Huminga ng malalim si Marco. Maraming taon na po ang nakalipas, namatay ang anak ninyong si Ricky sa isang car accident. Ang alam ng lahat, kasalanan ko. Iyon ang pinalabas ni Belle. Ngunit hindi po iyon ang totoo. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang totoo po, si Belle ang may kasalanan. Nag-aaway kami sa loob ng kotse. Sa galit niya, bigla niyang hinawakan ang manibela. Nawalan ako ng kontrol. At nangyari ang trahedya. Pinalabas niyang ako ang may kasalanan para protektahan ang sarili niya, at ginamit niya ang kasalanang iyon para gawin akong alipin sa loob ng maraming taon. Sinungaling, sigaw ni Belle. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya namin para sa'yo, ito ang igaganti mo. Hindi po ako sinungaling, sabi ni Marco, lumingon siya kay Mang Dolfo. Dahil may saksi po. Si Mang Dolfo. Nakita niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Lahat ng tingin ay napunta kay Mang Dolfo. Ang matanda ay kinakabahan, ngunit humakbang ito pasulong. Totoo po ang sinasabi niya, sir, sabi ni Mang Dolfo, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nakita ko po. Yung babae po ang biglang kumabig sa manibela. Nagulat nga po ako. Pagkatapos po, yung malakas na bangga na. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Nakarating si Ara sa hotel, ang dibdib niya ay kumakabog ng mabilis. Pagkatapos niyang umalis sa apartment ni Marco, isang text mula kay Tita Lorna ang natanggap niya. Ara, nasa Sarmiento Charity Ball si Marco. May gagawin siyang hindi ko alam kung katapangan o katangahan. Baka kailanganin ka niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Nang pumasok siya sa ballroom, ang eksenang tumambad sa kanya ay parang isang pelikula. Si Marco at isang matandang lalaki sa gitna, napapalibutan ng mga mayayamang tao. At si Belle, ang mukha ay gusot sa galit, tinuturo si Marco. Wala kang utang na loob. Isa kang ahas, sigaw ni Belle, ang kanyang boses ay matinis at puno ng gulat. Ang perpektong imahe nito ay nagsisimulang magkalamat. Nagsisinungaling siya. Pera lang ang habol niya. Bumaling si Belle sa kanyang ama, ang mga mata ay puno ng nagmamakaawang luha. Daddy, please. Huwag niyo siyang paniwalaan. He's a nobody. Bakit niyo paniniwalaan ang isang hamak na driver laban sa sarili niyong anak? Ang atensyon ng lahat ay napunta kay M. Sarmiento. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader, mahirap basahin. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Mang Dolfo, at sa huli, sa kanyang umiiyak na anak. Belle, sabi niya, ang boses ay malamig at kontrolado. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mong nagsisinungaling siya. Natigilan si Belle. Ang mga luha nito ay biglang huminto. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ama. Sa halip, ang galit niya ay muling bumaling kay Marco. Kasalanan mo to, sigaw niya, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Kung hindi ka lang sana lumandi sa iba, hindi sana mangyayari to. Ako nga ang kumabig sa manibela. Dahil nakita kong may kateks kang ibang babae. Dahil selos na selos ako. Dahil sayo. Kasalanan mo kung bakit namatay si Ricky. Kasalanan mo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong ballroom. Si N.E. Sarmiento ay napapikit, ang kanyang katawan ay bahagyang nanghina na parang bigla itong tumanda ng 10 taon. Ang pag-amin ay hindi na kailangan. Ang biglaang pagsabog ni Belle ang nagsabi ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ara na si Leo ay dahan-dahang tumatayo, sinusubukang umalis ng hindi napapansin. At ikaw, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay biglang pumailan lang na nagpatigil kay Leo sa kanyang paghakbang. Lahat ng tingin ay napunta ngayon sa kanya. Huwag kang umalis, Leo. Dahil kasabot ka rin sa isa pang kasinungalingan. Naglakad si Ara papasok, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Hindi na siya ang babaeng duwag at nasaktan. Ikaw at si Belle ang nagplano ng lahat para paghiwalain kami ni Marco. Para sirain ang tiwala ko sa kanya. At alam ko rin ang tungkol sa mga peking dokumento na ginagamit ninyo para sa partnership ninyo. Gulat na napatingin si N.E. Sarmiento kay Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Nakita ni Marco si Ara na papalapit. Ang puso niya, na kanina'y puno ng takot, ay biglang napuno ng isang kakaibang init. Sa gitna ng lahat ng taong ito, sa gitna ng kaguluhang ito, dumating siya. Para sa kanya. Huminto si Ara sa tabi ni Marco. Tumingin siya dito, ang mga mata niya ay nagsasabing kipatawad, at nandito ako ng sabay. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. Nanahimik si Marco ng matagal dahil sa takot at sa maling pakiramdam ng utang na loob, sabi ni Ara, ang boses ay matatag. Pero tapos na iyon. Ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Tumingin siya kay Marco. Sa ating lahat. Bumagsak si Belle sa sahig, humahagulgol, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na pagkatalo at pagkasuklam sa sarili. Si Leo naman ay napapaligiran na ng mga gwardya sa utos ni N.E. Sarmiento. Ang gabi ng pagdiriwang ay naging isang gabi ng pagtutuos. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at mga basag na reputasyon, ang mundo ni Marco at Ara ay lumiit. Silang dalawa na lang. Nakatayo sila roon, ilang pulgada lang ang pagitan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hindi na kailangan. Ang mga mata nila ang nag-usap. Nakita ni Marco sa mga mata ni Ara ang pag-unawa, pagsisisi, at isang bagay na matagal na niyang inaasam, paniniwala. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Ara ang pasasalamat, ang gaan, at ang wakas ng isang mahabang, madilim na gabi. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, humakbang si Marco palapit kay Ara. Isang maliit na hakbang na kumakatawan sa isang malaking paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo sa Sarmiento Charity Ball ay naging usap-usapan sa buong syudad, ngunit tulad ng lahat ng balita, unti-unti rin itong humupa at napalitan ng mga bagong issue. Si Belle ay ipinadala ng kanyang ama sa isang wellness facility sa ibang bansa. Ang partnership ni Leo at ng mga Sarmiento ay nakansela at naharap siya sa maraming kaso. Ang kapihan sa kanto naman ay bumalik sa dati nitong payapang takbo na para bang walang bagyong dumaan. Ngunit para kay Ara, lahat ay nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala, napalitan ng isang magaan na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape, tumunog ang kampana sa pinto. Isang pamilyar na tunog na dati nagdudulot sa kanya ng kaba. Ngunit ngayon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok si Marco. Wala na ang puting polo at itim na pantalo ng isang driver. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong pants. Wala na ang anino sa kanyang mga mata, ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang Marco na nakatayo sa harap niya ngayon ay mas mukhang payapa, mas malaya. Good morning, bati nito, ang ngiti ay totoo at hindi pilit. Good morning, sagot ni Ara. Ano nang sayo? Isang Amerikano sana. Walang asukal, sabi ni Marco, isang bahagyang tawa ang narinig sa kanyang boses. Naaalala ang unang araw na nag-utos si Belle nito para sa kanya. Habang naghahanda si Ara, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito ang katahimikang pangarap niya, walang tensyon, walang itinatago. Nang iabot niya ang tasa, hindi niya ito ipinatong sa counter. Hinawakan niya ito, naghihintay na abutin ni Marco. Naglapat ang kanilang mga daliri sa init ng tasa. Tumingin sila sa isa't isa. Marco D. Simula ni Ara. Sorry. Sorry sa lahat. Sa hindi ko pakikinig, sa panghusga ko. Deve, sabi ni Marco, pinutol siya nito ng may ngiti. Ako ang dapat mag-sorry. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo mula sa simula. Dapat naging mas matapang ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Pareho tayong may pagkukulang, sabi ni Ara. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Salamat, sabi ni Marco. Salamat sa'yo, Ara. Dahil naniwala ka sa akin kahit sa huli na. Hindi pa huli ang lahat, sagot niya. Umupo si Marco sa paborito niyang mesa sa sulok, ang mesang dati niyang pinagmamasdan mula sa labas. Umupo rin si Ara sa tapat niya, dala ang sarili niyang tasa ng kape. Ito ang unang pagkakataon na umupo sila ng ganito, dalawang taong malaya, dalawang pusong nagsisimulang maghilom. Ano na ng plano mo ngayon? Tanong ni Ara. Nagkibit balikat si Marco. Naghahanap ng trabaho. Kahit ano, basta marangal. Nagpadala na rin ako ng sulat sa pamilya ni Ricky. Humingi ako ng tawad.
Hindi ko alam kung mapapatawad nila ako, pero kailangan kong gawin. Tumingin ito kay Ara. At balang araw, gusto kong bumalik sa probinsya. Siguro, magtanim ulit ng kape, tulad ng lolo ko. Napangiti si Ara. Magandang pangarap yan. Hindi na ako natatakot mangarap ulit, sabi ni Marco. Dahil sa'yo. Uminom sila ng kanilang kape, ninanamnam ang bawat sandali. Ang pait ng Amerikano ni Marco, ang tamis ng latte ni Ara. Isang perpektong halo, tulad nila. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Marco. Ara, sabi nito, medyo seryoso. Hindi ko alam kung paano sisimulan ulit ang lahat. Marami pa akong kailangang ayusin sa buhay ko. At marami ka pang sugat na kailangang maghilom. Tumango si Ara. Alam niya. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo, patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Na kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng paghilom na yan. Hindi bilang isang anino sa labas ng bintana, kundi bilang isang taong kasama mong haharapin ang bawat umaga. Hindi kailangan ni Ara ng mga magagarang pangako. Hindi na niya kailangan ng mga salitang nababalot sa kasinungalingan. Ang kailangan niya ay katotohanan. At iyon ang nakikita niya sa mga mata ni Marco. On the house yang kape mo, sabi ni Ara, isang paraan ng pagsasabing tea, isang paraan ng pagbubukas ng pinto. Natawa si Marco, isang tawang malakas at malaya. Ang tunog na iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Ara sa loob ng kapihan. Inubos nila ang kanilang kape. Nang tumayo si Marco para umalis, huminto ito sa may pinto. Ano nang susunod? Tanong niya, isang tanong na puno ng pag-asa. Ngumiti si Ara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang pader sa paligid niya ay tuluyan ng gumuho, hindi para mawasak, kundi para maging isang tulay. Ewan. Siguro, isa pang kape. Sabay silang natawa. Isang tawa na puno ng pangako ng mga bagong umaga, ng mga bagong simula, at ng libo-libo pang tasa ng kape na kanilang pagsasaluhan, hindi bilang isang barista at isang driver, kundi bilang si Ara at si Marco. Ang dalawang taong natagpuan ang pag-ibig, hindi sa perpektong sitwasyon, kundi sa pagyakap sa mga basag at di perpektong nakaraan ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga pagsubok, sakit, at tagumpay ni na Marco at Ara, sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel, sila ay naging mga tinig ng pag-asa, mga salamin ng ating sariling mga laban. Ang layunin ko ay lumikha ng isang kwento na hindi lang puro kilig, kundi isang kwentong may bigat, may aral, at may pusong tumitibok sa katotohanan ng buhay. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto o madali. Ito ay magulo. Ito ay masakit. Ngunit ito rin ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong minamahal mo, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kadiliman para muling magtiwala. Ngayon, gusto ko namang marinig ang iyong boses. Ano ang paborito mong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang pinakapumatak sa iyong puso? Mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa iyo ay isang inspirasyon. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa iyong oras at sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.